Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang. Si Mangusting sa ilalim ng dagat. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Oh, akala ko punta ka sa barangay. Bakit di ka pa kumikilos dyan? Nagbago yata ang isip mo. Dito muna ako sa bahay. Bakit? Sa katunayan, marami akong dapat gawin doon sa barangay hall. Pero mamayang hapon na ako pupunta. Masama kasi ang pakiramdam ko. Ay, di kung ganun. Huwag ka nagpumunta, magpahinga ka muna. Mahirap na. Oo, sabi ko nga eh. Ay, sayang. Nagyayaya kasi si Mrs. Maruya. Sa bagay, hindi pa naman ngayon. Saan? Pupunta daw sila sa beach. Niyayaya nila ako. Tayo. Pero kung ganyan ka naman, hindi ka makakasama. Di sasama tayo. Kailan ba yan? Sa linggo pa naman. Trip nilang isama nila tayo, di sige. Madalang na may mag-iimbita sa atin. Lalo na kapag may inihaw na bangus at hito na babaunin. Ay kung ganun, sasama tayo sa kanila. Oo, mahirap tanggihan ng grasya. At saka masarap maligo ngayon sa dagat. Mainit na kasi ang panahon. Kung ganun, i-chat ko na sila. Gusto din nilang isama sina Rosa at Tumeng. Sabi ko, wala sila dito. Gusto din nilang maka-jamming ang mag-asawa. Mahirap din yung trabaho lang ng trabaho ang iniisip. Gaya ko, boring din ang ganitong araw-araw na routine. Bahay, barangay, barangay, bahay. Parang kami din ni Rosa Funeral home lang lagi. Ay, sandali. I-chat ko si Mrs. Maruya na sasama tayo sa kanila sa beach. Matutuwa yun kasi sasama tayo sa kanila. Maganda yung naisipan nila. At ngayon lang tayo niyaya. May okasyon ba? Wala namang sinabi. Siguro gusto lang nila tayong makajamig. Alam mo naman ang kumari nating yun, mahilig sa mga ganyan. At saka mainit na kasi ang panahon. Gusto nilang magtampisaw sa beach. At isa pa, makalalanghap ng preskong hangin doon. Sa bagay, tama ka dyan. Tatawagan ko nga si Doming.
Sasabihin ko na pupunta tayo sa beach. Ano ba yung itinawag sa akin ng biyanan ko? May nag-imbita daw sa kanila para mag-swimming. Mabuti naman para kahit papano ay maaliw sila. Summer na pala. Hindi gaya dito sa Hawaii. Malamig ang panahon. Parang kapiling din namin ni Rosa ang aking mga biyanan. Lagi silang tumatawag sa amin. Nakalimutan ko na tuloy ang susulatin ko. Naantok na ako. Tutulog na muna ako. O ano, pare Gusteng, sasama ba kayong dalawa ni Domeng? Nako, madalang na ito. Yung makabingwit ka ng malalaking tilapia. Ay, nagsawa na ako dyan sa tilapia. Mga shells din sana. Oo naman, pre. Meron din yan. Tilapia, tahong, marami yan doon. Sige, isasama ko yung manugang ko kung gusto niya. Walang problema. Alam ko namang hindi ka papayagan ni Kumare kung hindi mo isasama ang manugang mo. Oo nga eh. Ay, panghihinalaan ako ng masama. Oras na iniwan ko ang aking kaisa-isang manugang. Anong sabi mo? Sasama kayo sa mga samahan ng mangingisda at dadayo pa kayo sa ibang lugar? Oo. Mabuti na lang at nakauwi na si Duming. May makasama na ako. Parang idinahilan mo si Duming para payagan kita. Sige, pumayag na ako. Huwag lang kayong gagawa ng kalukuhan. Alam mo, bago ka magpaalam, napag-aralan ko na ang kilos niyong magbiyanan. Kaya mag-ingat kayo. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Alam ko ang iniisip mo. Hindi ko magagawa yung iniisip mo. Maniwala ako sa'yo. Alam ko naman na kahit anong sabihin ko sa'yo ginagawa mo pa rin kahit ayaw ko. Gaya ngayon. Kapag sinabi ko bang hindi ka sasama, susunod ka sa akin. Ikaw naman. Tignan mo. May banga pala tayo ng usapan. Ano yung narinig ko sa'yo? Parang nasabi mo na ibininta ng nagdaang presidente ang ibang parte ng Pilipinas. Yan ang sabi nila. Pero wala namang mapatunayan. Kaya salita lang yun. Ay basta, sasama kami ni Duming. Paghandan namin yan. Yan na nga ang sinasabi ko Huwag kang mag-alala. Hindi kami makakarating sa Sparkly Island. Ikaw naman. Ano? May sinabing lugar na kung saan maraming mapagkukunan ng isda. Saan naman yan? Malapit daw sa fish sanctuary. Ano? Huwag kang maingay, akong bahala. Dati na akong pumupunta doon. Kaya alam ko, maraming makukuha doon na malalaking isda. Marami na raw ang pumunta doon sa islang yun. Yun ang pinag-agawan yata ng China at Pilipinas. Anong plano nyo ngayon, Tay? Sasama pa ba tayo? Sana. Subukan nating pumunta doon. Matagal ng panahon na hindi ako nakapunta doon. Talagang marami daw ang mahuhuling isda doon. At saka maraming tahong. Ay, hindi lang yan. Nabanggit nga sa akin ni paring Karyong.
Kaya palagi siyang nandun. Talaga? Ay, dumadayo pa sa napakalayong lugar para mangisda? Oo, pero hindi doon ang ating pupuntahan. Ha? Eh, saan tayo pupunta? May sinabi si paring Karyong na ibang lugar. Saan nga, Itay? Malayo na daw sa Spartley Island. May mas malapit siyang alam na lugar. Kayo naman. Binibitin niyo pa ako. Saan ba? Ay makikita mo rin ikaw naman. Bahala nga kayo. Kung ganon, ihahanda ko na ang mga kailangan nating gamitin para sa pangingisda. Tikapin ko ng mabuti yung makina ng bangka. Saan daw yon, Dumeng? Hindi ko kasi nakausap ang tatay mo tungkol dyan. Walang nabanggit din sa akin, Inay, kung saan talaga yung sinabi ni Mang Karyong sa kanya. Marami daw doon pwedeng kunin. Ano? Oo, Inay. Maraming mahuling isda daw doon sa parting yon. Ay, kaya sasama kami kasi kapag dito lang sa atin, ubos na yung mga dekalidad. Ay, ang dami pang dahilan. O sige na ga. Oh, Dumeng ha, huwag mong pabayaan ang tatay mo. Mag-ingat kayo ha. Alam mo naman, masyadong malayo ang puntahan ninyo. Hindi mo pa sinabi sa akin na part na pala ng Spartley Island yun. Ay naku, huwag kang mag-alala. Palagi kami noon. Kaya lang, hinahabol kami ng mga inchik. Ayaw nila ng mga Pinoy na mangingisda doon. Kaya nga, baka sa pagkakataong ito, paaalisin nila kayo. Ay hindi na. Kasi pinayagan na nila ang mga Pinoy na mangisda doon. Pero iba pa rin ang iba yung pag-iingat. Baka biglang dumating ang bagyo. Hindi naman panahon ng bagyo eh. Ang laki ng tiwala mo ha. Oh, Itay. Nauna na pala kayo dito sa tabing dagat. Oo, akala ko nga madadatnan na kita dito. Ay, nauna pa pala akong dumating. Oh, ano na? Alis na ba tayo? Sige na, mag-ingat kayo. Paswerte naman, Ang Suping. dami mong alam. Ayaw mo ng kes? O sige, yakap na lang. Mamwa. Ay, Pangpaswerte talaga. Ay, siyempre. Sige, Dumeng, halika na. Naghihintay na yung mga kasama natin. Mare Suping, hindi na makita ang sinakyan nilang demotor. oo. Kung bakit kasi naisipan pa nilang lumayo para mangisda. Oo nga eh. Halika na, umuwi na tayo. Hayun na yung mga asawa ng mga kagaya nating mangingisda. Hindi mo na ako uuwi. Ha? Bakit? Parang ayaw mong umalis dito sa tabing dagat. Hindi kasi maalis sa isipan ko ang biro ni Gusting kanina. Ha? Kung maaari, ayaw ko silang payagan ng manugang ko eh. Ano? Bakit naman? Iba kasi ang nararamdaman ko. Ikaw naman. Kung ano man yung sinasabi sa'yo ni Paring Gusting, huwag mong isipin. Halika na, umuwi na tayo. Tay, itaas na natin ang net natin. Sige, halika. Magtulungan tayong itaas. Ito. Ay, ang bigat. Tulungan niyo sana akong makaalis sa net na ito! Duming, may humihingi ng tulong sa atin. Nanggagaling sa baba. Oo, Itay.
Boses ng isang babae. Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Ah, Nagmamakaawa pero Duming, tignan mo. Babae nga. Tignan mo. Ayun. ha? Ay, tay. Duming. Serena. Serena ang nakuha ng net natin. Ilapit mo sa kanyang dimotor na bangka. Sagwan. Oh, sige, sandali lang itay. Magsasagwan ako. Ayan na. Malapit na tayo sa kanya. Tulungan niyo ako! Alisin niyo ako dito! Tulungan niyo ako dito! Tao ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. At parang isda ang kalahati. Ang puti. Sirena. Isa akong prinsesa ng mga sirena. Ano? Kung ganun, totoo na may sirena sa ilalim ng dagat? Hindi ako nakakaramdam ng takot. Magaganda talaga ang Sirena, Duming. Pero parang nakakatakot siya. Huwag kayong matakot sa akin. Kung tutulungan niyo ako, isasama ko kayo sa aming kaharian. Ha? Bibigyan ko kayo ng maraming perlas at kahit hindi na kayo mangingisda. Ano? Sige. Tulungan ka namin. Isama mo kami sa inyong kaharian. Pero, tay, Sige na. Tulungan na natin na makaalis sa net na yan. Ano pang tinitignan mo dyan? tay, paano kung... Marami ka pang sinasabi. Sige na. Kung ayaw mong sumama sa kanya, ako lang mag-isa. Ha? Ay, wag itay. Magagalit si Inay at Rosa kapag hindi ko kayo kasama pabalik sa atin. Kaya nga, ano pang ginagawa mo? Tulungan na natin. Ano palang pangalan mo? May pangalan ba kayong mga Sirena? Oo naman. Ako si Jezebel. Akala ko Rain na Sirena. Sige na, Duming. Tulungan na natin si Jezebel. Sige na, kumilos ka na, ang bagal mo. Totoo pala na mayroon ding kaharian sa ilalim ng dagat. Oo naman. 2 klase ang kaharian namin. Ganon? Oo. At nahati yun. May sakim na kaharian at may mababait din. Ganun ba? Akala ko sa ibabaw lang ng lupa ang may masamang pag-ugali. Meron din pala dito sa dagat. Marami doon. Ganun ba? Bilang pasasalamat ko sa inyo sa pagliligtas nyo sa akin, ipapakita ko sa inyo ang aming kaharian. Biruin mo. Nandito tayo sa ilalim ng dagat pero hindi tayo nalunod. Nakakahinga tayo. Oo nga, itay. Nandito na kayo sa aming kaharian sa pamamagitan ng aming kapangyarihan. Sige na, hali kayo. Nagpahanda ang ina kong Rena ng maraming pagkain sa inyo bilang bisita namin. Talaga? Tay, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Hindi nga. Anong hindi? Nandito na tayo eh. Bakit hindi ka pa maniwala? Ang gugwapo niyo. Hindi nyo kamukha yung mga syokoy na nandito. Walang nagkakagusto sa kanila kasi ang papangit nila. Tara na, kumain muna kayo. Pagkatapos, ipapasyal ko kayo sa lahat ng sulok dito sa ilalim ng dagat. Ano? Pati ba naman dito sa ilalim ng dagat may sulok? Ay, oo naman. May kanya-kanya din barangay dito. May north, may west, may east, at saka south. Parang sa ibabaw din ng lupa. Sige na, sumunod na kayo sa akin. Ipakilala ko kayo sa aking inang Reyna. At nang makakain na rin kayo. Tay, andun na siya. Tara na, makikain na tayo. Sige,
Huwag kang papatay-patay, Doming. Nako. Nakakalat lang ang mga pirlas dito. Oo, hindi namin pinapansin ang mga bato na yan dito sa aming kaharian. Pero sa ibang kaharian, pinag-aagawan ang mga yan. Naglalaban-laban pa nga sila eh. Akala ko doon lang sa amin ang may mga sakim. Gaya ng sinabi ko sa'yo, marami din dito. May mga marites pa dito. Naku. Walang pinagkaiba pala sa mundo namin. Alam mo kung mayroon ka nito, ay nako, mayaman ka na. Ganon ba? Ay gusto mong mag-uwi ng ganyan sa inyo? Gustong gusto ko para titingalain ako doon. Bakit? Ayaw mong tumira dito sa amin? Wala kang problema dito. Walang korap na opisyalis dito. Walang drug lord. At saka walang adik. Gusto ng ina kong Reyna ang kasama mo. Wala akong magagawa. Kahit ako nga ang naunang nagkagusto eh. Hindi ko pwedeng pahiyain ang aking ina. Kaya pagtiyagaan na lang kita. Kahit wala kang buhok. Iyay. At ang gusto ko, gaya ng ina kong Reyna, gusto kong magkaroon ng anak sa isang katulad mong tagalupa. Ano? Ay naku. Magkakaanak ako sa isang sirena. Halika na, Gusti. Sige na, anakan mo na ako. Ayaw ko. Gusto ko. Ayaw ko. Gusto ko. Halika na, ano ba yan? Huwag ka nang pakipot. Dumeng, nasaan ka na? Umalis na tayo dito. Wala na itay. Hindi na tayo makakalis dito. Hindi na. Ay, salamat. Panaginip lang pala. Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming, pwede lahat. Inihahandog sa inyo ang #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.